Yes, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Tulad nga ng lagi nating sinasabi dapat, 'di ba? Pro-Filipino lang tayo, hindi tayo dapat tumitingin sa kulay ng mga politika mga tol dahil tulad natin mga tao lang din 'yan, nagkakamali, minsan nagtatagumpay, tama ginagawa, minsan may sablay. No, so dapat lagi nating tinitignan kung ano ba ang ikabubuti sa ating buhay no at sa bawat isa sa atin mga tol. Alright, so tayo ay magbibigay muli ng reaction and commentary sa mga balita na pinag-uusapan ngayon no sa mundo ng social media. Ito mula kay Pinas News Insider. Ito mga tol, kakapasok lang malaking gulo to, pumutok si Gibo Chodoro sa Kongreso. Tamba bistado na, wala nang takas. Hindi natin alam kung ano laman ito mga tol. At ito'y bibigyan lamang natin ng commentary at reaction video. Sana samahan ninyo ako mga kapatid. At huwag niyong kakalimutan syempre mag-subscribe kay Pinas News Insider at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video mga tol, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Defense Secretary Gibo Chodoro tila nasupalpal si Speaker Martin Romualdez dahil hindi ito pumabor na muling buhayin ang peace talk. Pero bago ang lahat, so si Martin, si Speaker Martin Romualdez mga tol, gusto niyang buhayin yung peace talk no sa mga rebelding grupo mga tol. Ang ayaw daw ni Secretary Gibo Chodoro, wag na mga tol. Kung ako personally tatanungin, wag na rin no. Ikaw bilang isang mamamayan, tatanungin naman kita tungkol total nasa demokratikong bansa naman tayo no. Kung ikaw ay tatanungin, sang-ayon ka ba sa peace talk na sinusulong nila mga tol? O sa tingin mo wag na kasi paulit-ulit na lang yan, matagal na yan ganyan. Parang naglolokohan lang tayo rito mga tol no? So ano sa tingin mo? Comment ka sa baba. Tuloy natin to. Kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, kung ating matatandaan ang naging pag-question ni Vice President Sara Duterte sa pagbibigay amnestiya ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga miyembro ng National Democratic Front of the Philippines, na kabaliktaran naman ang naging tugon ni House Speaker Martin Romualdez dahil suportado nito ang peace talk na isinusulong ng Pangulo sa mga makakaliwang grupo na binigyan ng amnestiya, at itinuturing niya itong isang matapang na hakbang ni Speaker Martin Romualdez ang pagkikipagnegosasyon sa komunistang grupo, at kanya ring ipinunto sa isang pahayag. Matibay pa naman daw ang hukbong sa datahan ng Pilipinas, kaya dapat hindi matakot ang pamahalaan na makipag-usap sa kanila. Ano ba itong isinusulong ni Speaker mga tol no? Matibay pa naman daw sa datahang lakas ng Pilipinas, kaya dapat hindi matakot. Mga tol, no, ang dami ng mga sundalo natin. Ito mga tol, personal lang to personal opinion mga kapatid. Mamaya pwede rin kayo maglagay ng opinion nyo. Marami na mga kasundaluhan natin ang nagbuwis ng buhay mga tol dahil hindi sila patas lumaban. Yung mga kalaban nila mga tol, hindi sila patas lumaban. Bibigyan ng pagkakataon para makapag-usap, peace talk, diba? Para makapag-usap, para makapag-ayos. Pero yun din naman ang ginagamit nilang panahon at pagkakataon, batay din mismo sa kanila, sa kanilang mga dating kasamahan na ngayon ay nagbalik gobyerno na. Batay din sa kanila mga tol, hindi pagbibintang yan batay din mismo sa kanila na ginagamit lang nila ang peace talk mga kapatid no, para makapagpalakas, para makapag-recruit ulit at para makapagpalakas ng puwersa. After nun, kapag kaya na nila ulit, hindi naman nagbabago ang adhikain nila. Ibagsak pa rin ng gobyerno mga tol. Diba? Yung pa rin ang gusto nila, kalaban pa rin sila ng gobyerno. So yung mga sundalong nagbuwis ng buhay para sa pakikipaglaban, nawawalang halaga. Kasi parang pinaglalaruan lang din sila ng gobyernong pinaglilingkuran nila mga tol Diba? Hindi magkaisa 'Di ba? Hindi sila nagkakaisa mga tol. Merong part ng gobyerno ayaw ng peace talk, merong part ng gobyerno sinusulong ang peace talk. 'Di ba? Oo, peace talk maganda 'yan, 'di ba? Maganda 'yan para sa kapayapaan 'yan mga tol. Pero hindi pa ba tayo nagigising sa katotohanan na hindi naman talaga kapayapaan ang inaidudulot niyan?
kundi lalong problema lang mga tol. Kasi binibigyan natin sila ng pagkakataon para makapagpalakas ulit eh. Pagkatapos, 'di ba, magugulpi na naman. Ay ba, ano na naman, susugurin na naman sila ng mga militar, marami na namang mga sundalo magbubuwis ng buhay mga tol. 'Di ba? Marami silang mga kaibigan, kasamahan sa kanilang hanay, mga sundalo, magbubuwis ng buhay. Tas kung kailan malapit na malapit nilang matalo, kung kailan nanghihina na yung kalaban nila, konting kurot na lang, alam mo na matatalo nila, biglang eto gobyerno natin. Hahatakin na naman sila pabalik, o teka, pistok tayo, balik muna kayo. At kung sino ang hindi sumunod sa inyo, kakasuhan natin ng human rights violation, o di ba? Kung ako sundalo, aalis na lang ako pag ganun eh. Di ba? Parang naman niloloko nyo ako, commander. Parang naman niloloko nyo ako niyan, boss. Di ba? Isusugod nyo kami nung malakas yan. Ngayong napahina na namin, pipigilan nyo ulit kami para palakasin ulit sila. Parang ganun kasi lumalabas mga tol eh. Di ba? At pagkakataon na di umano para hilumin ang pagkawatak-watak ng bansa. Ngunit tila nasupalpal si Speaker Martin Romualdez ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Hilumin ang pagkakawatak-watak ng bansa. Makipag-ayos ka muna kay sa mga kaaway mo. Dahil hindi naman ito sang-ayon sa posibleng peace talk sa Communist Party of the Philippines New People Army o CPP-NPA. Dahil sa isang panayam dito, sinabi ni Secretary Defense Teodoro na paglabag sa demokratikong proseso ang ginagawa ng grupo na lumalaban sa gobyerno. Iwanag pa nga ng opisyal, kung malakas at matibay ang kanilang mga ipinaglalaban, may tamang lugar at political process sa ilalim ng konstitusyon. Tama naman no? 'Di ba? Totoo naman mga tol eh. Kailan ba naging sagot ang kaguluhan? Kailan ba naging sagot na ayaw namin ng gobyerno, so yung mga hukbong sundalo aambushin nila? Kailan naging sagot yun? Nagdag pa nga nito sa issue ng red tagging. Ayon kay Defense Secretary Teodoro na dapat disiplinahin ang anumang paglabag sa batas. At nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang tila hindi pumabor at hindi napigilan ang kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, sayang naman ang pinaghirapan ni dating Pangulong Duterte noon. Humina na nga ang kanilang grupo. Bakit may peace talk pa? Ginamit na yan ng ibang administrasyon noon. Hindi naman gumana. Si dating Pangulong Duterte lang ang may pinaka-epektibong solusyon na ginawa. Kaya humina ang grupo ng makakaliwa na ito, hindi sa pagtataas ng pangalan ni Duterte mga tol, kasi pareho lang naman sila ni PBBM, may sablay din di ba? So Duterte, sige sabihin natin dito, nagtagumpay siya, sayang naman yung pinanghirapan niya tungkol dito. Pero sablay pa rin siya sa China, hindi na natin mabubura sa kasaysayan yun. So ito, balik tayo rito. Sabing gano'n, sayang naman daw ang pinaghirapan ni Pangulong Duterte. Hindi lang si Duterte mga tol, di ba? Sayang naman yung pinaghirapan nung yung mga nasa ground, yung mga hukbo natin, yung mga sundalo. Sayang naman yung mga nagbuwis mga tol para lang ipaglaban ng kapakanan ng bansa natin mga tol. Mawawalang halaga yung kamatayan nila. Imagine nyo yun, 'di ba? Halimbawa ikaw nasa hanay ka ng sundalo, 'di ba? Nasa hanay ka ng mga sundalo. Meron kang kaibigan diyan matagal na o kaya ikaw mismo. Dahil sa pakikipaglaban mo diyan, halimbawa, natamaan ka ng kung anong tumama sa'yo, naputulan ka ng kamay o paa, di ba? Tapos yung kasama mo, matagal mo ng kaibigan dyan, na natigok na sa pakikipaglaban nyo, tapos tuloy pa rin ang puwersa nyo hanggang sa napahina nyo na sila. Di ba ikaw nanonood na lang kasi di ka na pwedeng lumaban, wala ka ng binti di ba? Pero gusto mo magkaroon ng hustisya, o magkaroon man lang ng tawag dito, kahulugan, yung sakripisyo mo, di ba? So napapahina mo na yung kalaban, napapahina na ng sandatahang lakas yung kalaban. Tapos ngayon biglang mananawagan ulit ng peace talk mga tol. So magpapalakas na naman sila. So ilang sundalo pa ang magbubuwis. Ilang sundalo pa yung mapuputulan ng binte at kamay. Ilang sundalo pa mababaldado para sa walang katapusang hidwaan na yan. At parang pinagtitripan lang tayo ng kinauukulan, di ba? Kasi parang ganun na lumalabas mga tol. Hindi naman itong mga to ang mga sumusugod sa gere. Mga nakaupo lang yan sa opisina nila Nagpapalamig lang ng aircon yan 'Di ba? Nagpapalamig lang sila sa aircon Yung mga sundalo natin mga tol, 'di ba? Kay umulan, kay umaraw, minsan wala pang kain yung mga yan.
Nagpapatrolya sila sa bundok, 'di ba? Binubuwis nila buhay nila, hindi nila alam baka sa isang hakbang nila may matapakan silang trap. Sa isang hakbang nila bigla na lang may babaril sa kanila, 'di ba? Nakataya talaga buhay nila diyan, mga tol. 'Di ba? Ginagawa nila 'yan kasi para sa bayan. Sumusunod din sila sa gobyerno. Ngayon ano sila ng gobyerno, ipapadala sila diyan. Oh, labanan ninyo. 'Di ba? Labanan ninyo. Oh, nagagawa na sundalo yung ano nila, tungkulin nila, nilalabanan nila yung mga rebelde. Natatalo na nila, napapahina na nila, naubos na nila yung mga matataas na pinuno, nauubos na nila. Tapos bilang gobyerno din ang pipigil, sasabihin ng gobyerno peace talk. 'Di ba kalokohan, mga tol? Imagine nyo, isipin nyo, hindi nyo na kailangan pang magtapos ng mataas na antas na paaralan. Iisipin nyo na lang, ganun ang kalagayan nila. 'Di ba? Nakakawalang gana yun pag ganun. Anay ng lipunan, nawawala na ang supporter ni Marcos Jr. dahil dito kay Martin Romualdez. -1 na naman ako, kung saan humina ang puwersa ng makakaliwang grupo. Ito para sa akin, mga tol, approve si PBBM. Kung ang usapan natin West Philippine Sea, kasi talagang pinaglalaban niya yung karapatan ng Pilipinas dito sa soberanyang to. Pero kung dito, mga tol, at magpapadikta siya, sa mali naman talaga, mga kapatid. Sablay din si PBBM dito, mga tol. Ito, opinion lang to bilang ng isang mamamayang Pilipino na matagal na yung problemang yan eh. 'Di ba? Sabi nga ng AFP, mahina na eh. Mahina na pala eh. Ano pang ginagawa nila, 'di ba? Tapusin na nila para matapos na yung matagal na problemang yan. 'Di ba? Hindi pa tayo pinapanganak sa mundo, problema na nila yan eh. Diyan naman pag-uusapan ng peace talk. Talagang hindi maiwasan magtaka ang taong bayan. O, 'di ba? Sabi nitong nag-comment kung saan humina na ang puwersa ng makakaliwang grupo. Diyan naman biglang pag-uusapan yung peace talk. Talagang hindi may iwasan magtaka ang taong bayan. Oo, magtataka ka talaga, mga tol. 'Di ba? Ano bang tingin ng gobyerno? O ito ano bang tingin nitong mga taong to sa mga sundalong to? Unlimited lives? Na pag na-deads, pwede ulit umulit kasi merong 3 buhay? Hindi. Pag naputol paan yan sa pakikipaglaban, putol na talaga paan yan. Pag yan tinamaan ng bala ko saan man, patay na talaga yan. 'Di ba? Sayang yung mga buhay na ibinuwis nila. Kung mawawalang silbi lang din dahil makikipagbatigan na naman, peace talk na naman. What happened to our president? Bakit nagkikipag-peace talk sa makakaliwang grupo? Sayang ang aking boto sa kanya. Mr. President, wake up! Anong nangyari sa'yo? Ipahamak mo kami. Wala na dapat peace talk. Kung gusto nilang sumuko, di sumuko sila. Matagal ng panahon ang pangluloko nila sa government. Wala naman talagang dapat peace talk sa mga yan. Ang tagal na. Kawawa ang kabataan dyan na nahihikayat. Isa pa, imagine nyo. 'Di ba? Isinusulong ninyo yung ICC rito sa gobyerno sa Pilipinas dahil kawawa kanyo yung mga biktima ni Duterte. Kawawa kanyo yung mga biktima ni Duterte ng kanyang batay lang sa kanila, 'di ba? Quote natin, kawawa daw yung mga biktima ni Duterte ng kanyang war on drugs. 'Di ba? Kawawa naman yung mga biktima ng mga pangre-recruit, mga tol, mga nabe-brainwash. Kawawa naman yung mga magulang, yung mga anak nila akala nila nasa eskwelahan nag-aaral. Ayun, namumundok na pala. Tapos gusto nyo peace talk? 'Di ba parang double standard itong mga to, hindi mo malaman kung ano talaga gusto nila mangyari, no? Ogie Botchodoro, patunayan mo kay Speaker na mali ang sinusulong niyang laban. Bakit puros pagkontra na lamang sa mga Duterte ang kanyang ginagawa? Baka natatakot dahil alam niyang wala siyang laban kay Sara Duterte. End quote. Grabe! Hayahay, no? Grabe ito mga kongresista natin. Ang galing! Kaya pala billion ang travel expenses eh. So pa yan, billion travel expenses. Tapos magkano lang yung budget para doon sa sa shelter na itatayo daw sa Ayungin Shoal. Ito wala pa namang exact budget, di ba? Pero ang nailabas na kasi is yung 100 million daw. Pero sana hindi totoo yun, sana mas malaki pa. Kasi kung napakaliit lang na magiging budget para sa shelter o para sa itatayong shelter sa Ayungin Shoal, parang mas priority pang budgetan yung mga travel expense kaysa dito. Ayan, diba? Sana all. Grabe si Raul Manuel. Nakapunta na ng Dubai. Nasa Dubai. Wow, galing. Sa panahon ni Tambaluslos ay nakakatikim sila ng travel.
Ayan pa, di ba? Yung mga kongresista natin. Yan. At ito naman sa Japan, no? State visit, no? Nung nakaraan sa Japan, no? Almost dyan, mga kongresista. Ayan. Ay, ang sarap maging mambabatas. Ang laki ng budget. Andyan pa si TP, oh. Di ba? Grabe. Ang yaman ng Pilipinas. Yan talaga ikinapagtataka ko, mga lords, di ba? Bakit sumasama sa state visit ang mga kongresista? Di ba? Lalo na yung si Tambaluslos, na sa lahat na lang ng state visit ng ating presidente, andun siya. At itong mga kongresista na to, di ba? Anong ginagawa nila? Parang, anong gagawin nyo sa ibang bansa? Di ba? Nagsasayang lang kayo ng pera ng taong bayan, no? Nako. Diretsahan na yan. Nako. Kaya pala talaga todo tanggol kayo kay Tambaluslos, di ba? Nako. Todo tanggol kayo sa House Speaker kasi, di ba? Napaka-spoil brat nyo. Nako. No? Kasi naman, yung mga gusto nyo, no? At mga tawag nito, mga travels na inaasam-asam nyo ay binibigay sa inyo. Nako. Mga lads, meron ako nabasa at nakita. Kayo na humusga kung error lang ba or pinapalabas or talagang kinukondisyon nila, no, yung mga tao pagdating kay Romualdez. Una, sa Manila Bulletin, sabi dyan, look, President Ferdinand Romualdez Jr., o diba? Ito pa, sa Philippine Star naman, sabi, President Ferdinand Romualdez Jr. Grabe, no? Grabe. Hindi, Romualdez naman ata talaga siya di ba? Si Mr. President Ferdinand Romualdez Jr., di ba? Marcos, pero wala yung Marcos no? President Ferdinand Romualdez Jr. imbis na Ferdinand Marcos, di ba, Jr., mga tol. So yun ang hindi natin alam kung anong nangyayari, mga tol, di ba? Kasi nakalagay doon sa una niyang binasa, President Ferdinand Romualdez Jr. Nawala na yung pangalang, nawala na yung apelidong Marcos no? Romualdez na talaga yung na ano dito Tuloy natin. So ano ba yan? Dahil na-confuse lang kayo? Typographical error lang ba? Or sinasadya nyo talaga? Diba? Para yung Romualdez na apelyedo, diba? Ay ma-retain sa utak ng mga tao. Nawala na yung Marcos no? Alam niyo, mga lord, sobrang lumang tugtugin, lumang style, no? Mga style nila bulok pagdating sa pagpapabango ng kanilang pangalan, no? Pagdating sa pagkakaroon ng exposure ng kanilang pangalan, no, sa Pilipinas para lang mapansin. Kasi ako, for me, hindi na effective yung mga ganyan 'di ba? Ang effective ngayon kung sino talaga ang may totoong malasakit sa Pilipino. Ang effective ngayon na kahit wala mang camera, wala mang malalaking tarpaulin, no, or wala mang nakakakitang media, ay willing pa ring tumulong. Okay, bilang isang Pilipino, mga tol, ano ang masasabi mo dito sa mga videong napanood natin, mga kapatid, no? Yung tungkol doon muna tayo sa saka muna tayo rito sa pagpapabango ng mga pangalan nila, mga tol, natagal pa ng eleksyon. Pare-pareho naman silang ganyan may okay, merong kulang, mga tol. Diba? Kung si VP Sara, okay naman, sana. Pero wag lang sana, hindi pa naman natin alam, mga tol. Pero sana, mga tol, hindi siya matulad sa kanyang father na maging tau-tauhan lang din ng China, mga tol, no? Yun talaga, mga kapatid, mas problema din natin yun, no? Ito naman kay Marcos, kay PBBM, sana wag din siya maging sunod-sunuran naman dito sa mga nasa paligid niya, mga tol, no? Sana ang lagi nilang isipin yung kapakanan ng bawat isa ng mamamayang Pilipino, mga tol. So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa mga to? Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.